Inirekomendara ng Board of Marine Inquiry ang tuluyang pagsuspinde sa prangkisa ng Sulpicio Lines. Yan po ay matapos lumabas sa kanilang investigasyon na malaki raw ang pagkukulang ng shipping company dahilan kung bakit humantong sa trahedya ang MV Princess of the Stars. Saksi si June Veneracion. Its officers, as well as the master of the vessel, failed to perform their duties and responsibility, resulting in the tragic loss of many lives. For this, they should be held accountable administratively and further investigated for possible criminal liabilities. Ang Sulpicio Lines ang itinuturo ng report ng Board of Marine Inquiry bilang pangunahing may sala sa trahedyang sinapit ng MV Princess of the Stars, kung saan mahigit 800 ang nasawi ng pataubi ng mga dambuhalang alon dala ng Bagyong Frank ang barko nitong Hunyo. Nakita rin ng BMI ang sari-saring pagkakabali ng kapitan ng barko na si Florencio Marimon Sr. na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Una ng BMI, hindi ba lang daw na-monitor ng kapitan ang galaw ni Frank? Di rin daw nito man lang nagamit ang barometer para iwasan ang mata ng bagyo. Malaking pagkakamali rin daw ng kapitan ang utos itong magkarga ng tubig ng sumong barko sa mata ng bagyo, dahilan upang ito'y tumagilid. The board concludes that the immediate cause of the capsizing of MV Princess of the Stars was the failure of the master to exercise extraordinary diligence and good seamanship, thereby committing an error of judgment that brought MV Princess of the Stars in harm's way into the eye of Typhoon Frank. Dahil sa patong-patong na pagkakamali, inirekomenda ng BMI sa Marina na tuluyan ang kansilahin ng Certificate of Public Convenience sa Sulpicio na siyang nagsisilbing government authorization para sa operasyon ng shipping line. Pinapakansila rin ang Master Mariner Board of Registration Certificate ni Marimon, pati na ang mga port captains sa Sulpicio sa Cebu at Maynila. Ipinasa naman ng BMI sa Marina at Philippine Ports Authority ang investigasyon sa kung sino ang dapat managot sa pagkakarga sa MV Princess of the Stars ng mga dangerous cargo gaya ng endosulfan. Sa September 1, magsisimula ang retrieval operations sa mga dangerous cargo ng barko. Tumanggi naman magkomento ang Sulpicio sa report ng BMI. June Veneracion ang inyo, saksi. Samantala, isang pampaserong bus ang bigla na lamang nagliyab sa northbound lane ng EDSA sa may bahagi ng Makati mag-alas 7 ng gabi kanina. Sa video ito, makita makapal na usok na bumalot sa GEL Ordinary Bus para yung pagbugad ng tubig ng mga bumbero sa bus. Mahigit isang oras din bago tuluyang naapula ang apoy. Ay sa natanggap na ulat ng MMDA, posibleng electrical problem ang siyang ugat ng sunog. Sa kabutiang palad, wala nasaktan sa insidente. Pero natusta ng gusto ang naturang bus. Samantala, nananatili ang lakas ng Bagyong Lawin habang patuloy na nagbabanta sa gitnang Luzon. Nakataas na ang Public Storm Warning Signal number 1 sa Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Burias Island, Quezon, Polillo Island, Marinduque, Laguna, Rizal, Bulacan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Eastern Pangasinan, Benguet, Ifugao, Quirino, Aurora at Southern Isabela. Huling namataan ng bagyo, 70 kilometro hilaga-hilagang kanluran ng Virac, Catanduanes. Taglay nito ang lakas ng hangin nga abot sa 55 kilometro kada oras. Mahigit 1,000 pasahero ang stranded sa Matnog, Sorsogon. Yan po ay makarang hindi makabiyahe ang 41 bus dahil sa sama ng panahon. Sa Albay, 300 pasaherong galing Maynila at patungo sa ng Catanduanes ang stranded naman sa Tabaco Port. Isang TV station at gusali kung saan nag-oopisina ang Prime Minister ng Thailand, napasok ng mga nagrayot na ralista. At init ng US presidential elections, ramdam muli sa Democratic Convention hanggang sa concert ni Madonna. Darito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Arestado ang lalaking ito at ang dalawang iba pa dahil sa posibleng umunong tangkang pagpatay kay US presidential candidate Barack Obama. Nahulihan ng lalaki ng mga armas at droga sa kanyang truck sa Aurora, Denver, ilang araw bago ang pagbisita ni Obama doon para sa Democratic National Convention. Opisyal na nagsimula ang convention na nagbistulan namang rock concert dahil sa pagdalo ni na Sheryl Crow, Dave Matthews at ang Sugarland. Habang nagkakasiyahan dyan, eto naman ang eksena, ilang milya lang ang layo mula sa convention. 300 ralista na gustong makalapit sa convention ang nakatikim ng pepper spray mula sa mga pulis. Matagumpay na nalusutan ng mga ralista ang seguridad ng Government House ng Thailand kung saan nag-oopisina ang kanilang Prime Minister. Ilang oras lang yan matapos din itong mapasok at makontrol ang National Broadcast Services of Thailand, isang TV station. Hiling
din nila ang pagbibitiw sa pwesto ng kanilang punong ministro na Anlay Puppet lang ng pinatalsik na dating Premier Thaksin Shinawatra. Hindi rin umubra ang mga pulis ng gulo sa sikat na Notting Hill Carnival ng London. Ang pulis na ito, animoy napasabak sa gera sa tinamong sugat. Daan-daan na ang mga pinag-aaresto dahil sa kalasingan, pagdodroga at pagrarayot. Nabahiran din ng politika ang kick-off concert ng Sticky and Sweet Tour ni Queen of Pop Madonna. Sa isang punto kasi ng concert na hindi na namin ipapakita, napanood ang imahe ni US Republican Presidential Candidate John McCain, kasunod ng mga video ng gera, global warming, video ng Nazi dictator na si Adolf Hitler at ng diktador ng Zimbabwe na si Robert Mugabe. Inihilera naman ng karibal ni McCain na si Barack Obama, kina John Lennon, Al Gore at ng sikat na Indian peace advocate na si Mahatma Gandhi. Para sa saksi, ako si Susan Enriquez, nag-uulat. Hindi na maitago ang pagkasabik kina Dingdong Dantes at Marian Rivera sa kanilang birthday concert sa Araneta Coliseum bukas ng gabi. Bukas din po, showing na ang pelikulang pinagtatambalan ni na Casey Concepcion at Richard Gutierrez. At sa premiere night nito kanina, parehong present sina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion bilang suporta sa kanilang anak. Saksi si Aubrey Carampel. Naging mainit ang pagtanggap ng fans sa pelikulang For the First Time na pinagtatambalan sa unang pagkakataon ng ating kapusong si Richard Gutierrez at Casey Concepcion. At lalong pinaningning ang premiere night sa pagdalo ng kanilang mga pamilya. Naroon siyempre ang megastar na si Sharon Cuneta kasama ang asawang si Senador Kiko Pangilinan. Maging ang ama ni Casey na si Gabby Concepcion ay dumating din. Pero hindi naman nagkita ang dating mag-asawang si Sharon at Gabby dahil nanood sila sa magkahiwalay na sinihan. Dumating din siyempre ang mag-asawang Annabel Rama at Eddie Gutierrez, pati na ang mga kapatid ni Richard na sina Raymond at Rufa. Di naman maitago ni Casey ang kanyang excitement, lalo't ang For the First Time ang unang pelikula ng Mega Daughter. Yung mga reaksyon ng tao kanina is malaking paalala kung bakit namin ginagawa yung ginagawa namin. Siyempre masaya-masaya kami dahil napasaya namin yung mga taong nanood ngayon. Sana yung mga manunood, continuous yung ligayang mararamdaman nila sa pelikula namin. Talagang pinaghirapan namin to at sinubukan namin pagandahin at gift namin to para sa mga tao. So sana magustuhan nila. Kasabay ng premiere night ng pelikula ni na Casey at Richard, todo-todo na rin ang paghahanda ni na Marian Rivera at Dingdong Dantes para sa kanilang birthday show bukas sa Araneta Coliseum. Mula sa taping ng kanilang telefantasyang Jezebel kaninang umaga, nagpahinga lang sandali ang dalawa at dumiretso na sa rehearsal. Excited daw ang dalawa sa birthday show bukas, lalo't dadaluhan ito ng mga kaibigan nila sa showbiz. Thank you talaga dun sa mga sumama sa aming artista dito. Dahil kung di rin dahil sa kanila, hindi rin to mabubuo. So, salamat sa kanila. Papasalamat kami sa kanila ngayon pa lang because they took time out para makasama talaga dito and it means a lot to us. Ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. At huwag na kayo magulat kung tila pamilyar ang mukha na inyong makikita sa cover ng Reader's Digest Asia sa kanila pong September issue. Dahil yan ay walang iba kundi ang ating kapusong komedyanteng si Michael V. Ayon kay Bitoy, maski siya ay nagulat na siya ay napiling cover ng sikat na babasahin. Ang alam daw kasi ng komedyante, gagawan lang siya ng feature. Siya po ay ikalawang Pinoy na naging cover ng Reader's Digest Asia. Nauna na i-feature dito si dating Pangulong Cory Aquino. Very flattering at saka unexpected eh. Hanggang ngayon medyo hindi pa rin ako makapaniwala. Isa lang siguro sa mga sa mga kumbaga treats ng career ko bilang komedyante. Para sa karagdagang balita, patuloy tumutok sa GMA News and Public Affairs at mag-log on sa www.gmanews.tv kung saan mapapanood ay ilang bahagi ng saksi. Para naman makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang po ang GMA News Space On at isend sa 4627.